Nung pagkalabas ko pala nito sa kasa, parang naramdaman ko matagtag siya. Para ang tigas. Nanibago ako. Good morning guys. Today is March 20. Ang gagawin natin, mag-review tayo ng ating bagong motor. Ito yung Lexi 155. Yung bagong labas ng Yamaha. So, dati naman meron na to sa Thailand ba or Indonesia. Then ngayon lang nilabas dito sa Pilipinas. Nakuha ko tong motor sa Yamaha Guanzon Agoo La Union. So parang ako yung unang nagkaroon ng ganitong motor, itong bagong labas na to ng Lexi 155 dito sa I think La Union siguro. Nabili ko ito last March 10. So 10 days na. Di ko pa na-follow up yung ORCR nito sa kasa. So sabi kasi nila mga 1 month daw. Pero try ko siguro sa the following day, try ko dumaan doon, tanungin ko kung available na siya. So, kumusta nga ba yung natin, yung Lexi 155? So, ito po yung yung mga napansin ko sa kanya. Sa 10 days niya sa akin, nakatakbo na kami ng 183 kilometers na. So, nakadalawang full tank na rin ako. Tapos meron pa siyang doon, 3 bars. May button pala dito. Ito yung pinipress para makita natin yung mga information dito sa may dashboard niya. So, check natin. 183 kilometers na. Tapos, ito po yung average niya. 40.7 kilometers per liter po yan. Yung pinuntahan ko kasi dito sa 180 plus kilometers na to is mix siya ng highway, bundok. So parang mas magastos pa nga yata yun sa gas eh. Pero naka 40.7 kilometers pa rin tayo. Okay na yan, matipid na. Mas lalo na pag di long ride mo yan, no? Mas pa yan. Mas matipid pa sa gas. Open natin yung seat niya, ipihit lang sa left. Tapos magkiklik, open natin. So andito po yung tangke niya. Ito 4.2 liters lang, medyo maliit. Pero okay na. Ilang na yun, malayo na yung matatakbo mo dun. Ang problem ko lang dito is yung compartment niya. Kasi yung binigay na free helmet sa akin ng Yamaha Guanzon, hindi siya, napapasok mo siya pero hindi mo masasara yung niya, hindi siya maglalak. So maliit yung space. So kailangan talaga ng kailangan natin pakabitan ng bracket ito. Sabi nila Miyagi gear eh. Pero nung sinubukan ko, maling space tong itong mga lagayan ng tornilyo niya. So may konting difference na ganun. Yun po yung metal na tinanong ko na pang Miyagi gear. So hindi siya nag-fit ng konti. Meron pa yata akong nakitang isa na ganito yung itsura niya. Na-order sa Lazada pero hindi ko pa nasubukan. Eto, medyo siya hindi siya masyadong malalim. Pag nilagay mo yung cellphone mo dyan, may nag-extend pang ganyan. Pero okay lang naman. Tapos may charger na rin dyan. Ano pa ba? Itong nilagay ko, naglagay din ako ng cellphone holder dito. Laking tulong din yan. Nung pagkalabas ko pala nito sa kasa, parang naramdaman ko matagtag siya. Para ang tigas. Nanibago ako. Pero nung nagbabasa-basa ako ng mga comment sa about nga dito sa Lexi 155 na matagtag, ang ginawa ko, nagbawas ako ng hangin. So parehas ko lang both front and rear tire, nagbawas ako ng hangin. Tapos galing nga, naramdaman ko yung difference nila, laki ng pagbabago. Lumambot na siya, malambot na, hindi gaya nung nilabas ko sa kasa, sa hangin pala yun sa gulong. So ganoon guys, pag medyo natatagtagan kayo, bawasan nyo lang yung hangin ng gulong ninyo. Overall performance ni Yamaha Lexi, from 9 to 10 siguro 9.5. So approve ako sa performance niya. Sa looks, ang ganda. 9.5 din ako sa looks. Kasi kung sa mga compare nyo sa sa mga pictures or videos, tapos sa personal, talagang mas pogi siya sa personal. Mas malaki kumbaga. Ang ko lang naman dito, ang gusto ko lang sanang baguhin pa, siguro is yung gulong sa harap, which is 90 by 90 by 14 yung sukat niya. Parang medyo
Mas pogi siguro pag napalitan natin to ng medyo mas makapal, no? May nababasa akong mga comments, pwede daw yung 180 by 14 sa harap. Tapos, yung stock kasi nito sa likod is ito 100 by 90 by 14. So, kahit ano sana to, pwede daw 120 by 70 by 14. So, pag napalitan ko siguro, mas lalong pupogi pa itong si Lexi natin. So, ayun lang naman. Basta yung concern ko lang dito is yung nalilitan ako sa compartment. Medyo maliit siya. Kailangan mo talaga ng top box bracket. Tapos, yung gas, medyo maliit, 4.2. Pero, okay na rin yan kasi malayo na yung matatakbo eh. Yung pinakita ko kanina is, yung gas consumption natin is 40 point something. So, ano pa yun mix pa yun ng matarik na daanan, tapos konting highway. Pag nilong ride mo yan, mas lalong titipid pa sa gas. So by the way, premium gas yung nilalagay ko dyan. Ang mahal na, no? Hirap nang mag-rides. Napaka-pogi naman talaga. Oh. So yun guys, yung gagawin ko dito is top box bracket, yung gulong, yun lang. Sa shocks wala naman akong problema dyan. Di naman ako maselan sa mga tagtag kasi yung maraming na akong nababasa, bakit single shock lang daw, dapat dual shock na. Ay yung mga issue nila eh. Pero ako hindi ko naman issue yung ganun kasi satisfied naman ako sa sa lambot niya pag dinadrive ko. Very comfortable naman ako. So, ayun lang guys, yun yung experience ko dito sa Lexi 155 na 10 days na sa akin na may 183 kilometers, 40 point something per liter yung na-consume kong gas. So, ayun. So far, happy ako dito sa Lexi 155. Bago pala ako bumili ng motor, syempre nagtingin-tingin muna ako sa YouTube, yung mga binabalak kong bilhin. Nandyan yung Bergman EX na 125. Cash price niya yun is 92,400. Maganda rin siya, malaki rin. Tapos malaki yung space niya. Sinasabi lang gulay board. Mas malaki dito kaysa sa Lexi. Ang kaibahan nga lang doon is 125, tapos medyo mas maliit yung gulong niya kasi size 12 lang siya parehas. Pero yung looks niya maganda naman. Tapos isa pa yung kino-consider ko noon is yung Click 160 na nagbaba pa nga ng presyo ngayon eh. No? Konti lang difference nila, nasa 9,000 na lang yata dito sa Lexi compare sa Click 160. Pero sa looks mas okay ako dito sa Yamaha, tapos bagong labas pa. O nga pala, nabili ko ito sa cash. So, cash nito is 102,000 ba? Kasi yung SRP talaga is 99,900. So, 100,000. Tapos mag-add ka na lang ng for registration, ganyan. So, umabot yata ng 102,000 plus sa may Yamaha Guanzon, Ago o La Union.